So what's up muli? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Another sets of questions ang ating pag-uusapan ngayon and nakakatuwa ang daming nagtatanong. Alright? So wag na natin masyadong patagalin kasi sayang din yung oras eh. Sayang din yung oras na sana makakasagot pa tayo ng isang tanong masyadong napapatagal. So simulan na po kaagad natin. So ang unang katanungan po ay galing kay Sofia Lopez. Ayan, Sofia, babae pa. Idol, tanong lang, pwede po bang araw-arawing maglahok ng molasses sa patoka ng manok? Ito, honest answer po ito. Ang molasses po kasi, yan po is a source of sugar. Glucose po ang ibinibigay niya sa ating mga alagang manok. Kamanok, ano po ba ang purpose ng glucose sa katawan ng ating manok? Ang purpose po ng glucose is magbigay ng energy. Okay? So, magbigay ng energy sa ating mga alagang manok. Ang molasses po, pwede po yan sa sisiw, pwede po yan sa manok na tandang, inahin, at kung ano pa mang uri ng edad ng manok. Pag sa sisiw, halo sa painom. Pag sa tandang, halo sa patoka, pwede rin sa painom. So, ang glucose po, ang sugar po, pag na-store sa katawan ng manok, nagagamit po yan bilang energy. Paanong energy ka manok? Siyempre, sa kanilang mga daily activities, workouts, exercises, yun po ang ginagamit nilang source of energy, yung molasses, yung sugar o yung glucose na galing dito. Ngayon, pag inaraw-araw nyo po ang pagbibigay ng molasses, while hindi naman po kayo nagbibigay ng activities, may stored po yan sa katawan ng manok. Kakain, stored, walang activity, hindi naman lumalakad, nasa cages lang. Okay lang sana kung nasa TV, nakakapaglakad-lakad sila, nakakalipad-lipad, nakakatalon-talon, di ba? Nakakapag-exercise, nakakapagbanat-banat ng buto kahit paano. So, ano po nila yon? Nagagamit po nila bilang energy. Ang problema, kapag ito pong ating mga manok is binibigyan natin na nasa cages lamang, walang workout and exercises, naiipon sa kanyang katawan. Anong nangyayari? Bumibigat po yung manok. Kasi po nagiging nagiging moisture po sa katawan. Tumataba po yung manok, bumibigat. Yung iba dyan, hindi pa ganun lumalapad, ang bibigat na. Hindi pa ganun nakukuha yung magandang build ng pangatawan, ang bibigat na. Yung iba, skinny fat ang nangyayari. Matakaw yung manok, pero ang katawan hindi bulto, pero mabigat. Yan po ang nangyayari kapag masyado kayong nag-focus sa pagbibigay ng molasses. Kasi matamis po yan eh. Marami pong sugar yan eh. Okay? Marami pong asukal yan. Molasses. Binibigay nga po yan sa baka eh. Para magkaroon ng lasa yung pagkain. Okay? So, kaya mga kamanok, ang sa akin lang, moderation po ang pagbibigay natin ng molasses. Pwede po tayong 3 times a week para kahit papano hindi po magkulang sa energy level yung ating mga manok para masaya pa rin po sila. Pero yung araw-araw, kung ako sa inyo, wag naman po muna. Ang piliin nyo po na panghalo sa pagkain is yung mga bitaminang mataas sa amino acid. Yan po ang magpapaganda ng katawan ng inyong mga alaga. Hindi po natin kailangan sa pagmamanok ang bigat, masyadong bigat. Okay, ang kailangan po natin is yung maayos na hipo ng katawan, tamang moisture ng katawan. Okay, kasi hindi po tayo pang meat production. Okay, hindi po tayo pabigatan ng alaga. Okay lang sana may konting bigat, pero wag naman yung sobrang bigat na halos magkasapola na po yung manok. Nakakasapola po yan, mga kamanok, pag nasobrahan. Kaya please, hanggat maaari, in moderation lang po muna ang pagbibigay natin ng molasses. Okay? Wag po muna tayong magbigay ng araw-araw. Kasi masyadong maasukal po yan. Okay? So next, question tayo. Ito galing kay Sky Cruz. Okay? So, Idol, pwede bang isabay sa kahit anong vitamins ang Herb Ox? Salamat, Idol, and God bless from Bataan. Yes po, mga kamanok. Ito po ang sinasabi nating friendly supplements. Friendly vitamins na po pwede nyong isabay sa kahit anong vitamina. Si Herb Ox, napakaganda nito. With a complete mineral, lalo na sa calcium, napakaganda po nito. Meron ditong natural vitamin B12 na nagpapaganda ng blood circulation ng ating mga alaga. Herbal po ito na nasa capsule. Okay, napakaganda po niyang Herbox na yan. Subukan niyo po mga kamanok, maayos po. Maayos din po ito at napakaabot kaya rin po nito. Sa 100 kapsula, makakatipid po talaga kayo. So next question galing kay Pili Portines. Ayan, so Idol, tanong lang po.
Pwede ba ang pellet at Jackie Oats pang maintenance? Salamat, Idol. Pellet and Jackie Oats, masyadong kulang. Kulang po ito. Kapag pellets lang and Jackie Oats, kulang po. Kailangan din po natin ng grains. Ang advice ko sa iyo, kamanok, pumili ka ng ready mix. Ready mix na para balansyado yung pagkain. Ready mix na pagkain na patuka na may sabihin na natin 16, 17, and 18 crude protein. Tingnan mo yung likod ng sako, likod ng plastic, hanapin mo yung CP content. Okay? Tingnan mo kung 16, 17, kung may 18, mas maganda. Yun po ang haluan mo ng fermented Jackie Oats. Kasi makakasigurado tayo na gaganda ang katawan ng alaga mo. Makukuha niya ang kumpletong vitamina, kumpletong nutrients, minerals na kailangan ng manok. Kasi kung pellet lang at saka Jackie Oats, sigurado ako, hindi balansyado ang pagkain na makukuha ng manok. Okay, hindi balansyado. Tsaka feeling ko mauumay yung manok. Hindi maganda. Kaya please, piliin mo yung ready mix. Pinag-aralan po yan. Pinag-aralan ng matagal na panahon ng mga manufacturer bago ipakilala sa merkado, bago bilihin ng mga magmamanok. Okay? So, sana kahit paano nakatulong to, Philip. Sana ay makatulong. So, next question tayo. Ito galing kay Anton Martinez. Mahaba-haba to. Magandang gabi, Kamamay. Okay, tanong ko lang po, pwede rin po ba sa inahin yung maintenance feeds na ginagamit sa mga tandang? Enerton po, patuka ko na may halong Jackie Oats. Wala po kasi akong masyadong separate na budget na patuka para lang sa mga inahin. Sana masagot. Salamat po. Okay, Enerton na may halong fermented Jackie Oats para sa ating mga breeders. Pwede bang ito na rin? Pwede po. Kamanok, pwede ba yun? Kasi pantandang yun eh. Hindi po mga kamanok. Pwede rin po ito. Lahat ng mga bitaminang makukuha ng tandang o makukuha ng inahin doon sa pagkain na pinapakain natin sa mga tandang sa pang-maintenance, makukuha rin po ng ating mga manok. As long as nandoon yung fermented Jackie Oats na mataas sa amino acid, na mataas sa fiber, aalisin niya ang extra moisture sa pola ng isang manok, mapainahin, mapatandang man yan o kung ano pa man. Magiging healthy ang pangangatawan. Lahat ng vital organs, active. Okay? Kahit yung fertility ng manok magiging active. Ang advice ko lang, sa painom ka magdagdag. Magdagdag ka ng breeder ADE o pwedeng egg 1,000 at kung ano pa mang mga mga vitamina na panghalo sa painom na maaaring makaganda sa pagpangitlog ng iyong mga inahin, yun na lang po ang gawin mo. Mas makakatulong din po yun. Okay? So, basta merong bacitracin, selenium, makakatulong yan sa pag-produce ng magagandang itlog. Kaya kung ang tanong mo, yun bang maintenance feedings mo pagdating sa mga tandang, pwede rin sa breeding, o pwede rin po yan mga kamanok. As long as nandun ang fermented Jackie Oats, hindi po mababawasan yung ganda ng pangitlog. Kasi po, inaalis po nyo yung sapola eh. Yung sapola talaga yung ating problema eh. Kapag ka nagbibigay tayo ng feeding mixture na kagaya ng sa tandang, nagiging masyadong mataba yung inahin. Kasi yung inahin, nandun lang sa breeding. Hindi siya masyadong gumagalaw, kumikilos, nangingitlog lang siya. Napapansin ko, mas tumitigas yung pangangatawan ng inahin eh. Pero kung may fermented Jackie Oats, nakikita ko, mas gumaganda yung pangingitlog. Kasi masyadong naaalis po yung sapola ng inahin, kaya yung fertility tumataas. Tapos nabibigyan ko pa siya ng mga supplements sa painom, kaya gumaganda nga yung pangingitlog ng inahin. Tandaan nyo mga kamanok, tatandaan nyo, yung iba nagtataka, yung iba nag-aalala. Kamanok, bakit hindi araw-araw umiitlog ang aking inahin? Actually, hindi po araw-araw nangingitlog ang inahin. Every other day. Okay? Pag araw-araw po, magtaka po kayo, baka mamaya walang similya. Pero kung ang itlog nila is every other day, itlog ngayon, bukas wala, itlog kinabukasan, tapos wala, itlog kinabukasan, mas mataas po ang fertility level ng isang itlog kapag kaganon. Kaya please, okay? Kaya please, yung ibang nagtataka dyan, nag-aalala kung yung bang ibinibigay kong mixture ng pagkain sa tandang na may halong fermented Jackie Oats, pag naibigay natin sa inahin magiging okay din ba? Yes, magiging okay din po. Yan po ang napansin ko
sa aking mga manok na binibigyan. Sinubukan ko din to. Sabi ko, try ko nga. Kita ko, ang gaganda pa rin eh. Ang sipag ding mga itlog eh. Kaya para sa akin, recommend ko sa inyo, okay po yan. Maintenance feeding na may fermented Jackie Oats, na may halo na breeder ADE sa tubig sa painom, egg 1,000, wala kayong magiging problema. Maayos pa rin yan. So, yun muna sa ngayon mga kamanok, ang ilang mga advice na maaari natin sagutin galing sa ating mga subscribers. Sa mga may katanungan din dyan, kagaya ng mga nasagot ko, lagay nyo lang yun sa comment section, pag-usapan natin yan next video. So muli, this is Linyada ng Mamay. Mahal ko po kayo. Paalam.